Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире. Matinding babala ng Russia ang hindi inaasahan na mapakinggan ng mundo ang pinaka-specific na banta ni Putin patungkol sa katapusan ng mundo. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Russia steps into the raging Iran-United States confrontation as Washington prepares to intensify its military campaign, and Tehran defiantly refuses to bow to mounting pressure. With missiles flying, drones roaring across the skies, and global powers circling the battlefield, Russia says it is ready to help de-escalate the escalating conflict involving Iran. The Kremlin announced that President Vladimir Putin has offered several options to mediate and reduce tensions surrounding the war. According to the Kremlin, the proposals were discussed during a phone call between Putin and U.S. President Donald Trump. Officials say Moscow presented ideas aimed at quickly ending the conflict, though the details of those proposals have not been made public. Binabanggit sa isang balita ng CNN ang patungkol sa ginawa ni Putin ng pagkakaanunsyo ng pinakamadilim na babala sa buong mundo ngayon na talaga namang maapektuhan pati ang ating bansa. Binanggit kasi ni Putin ang isang pinakamadilim at pinaka-specific na banta tungkol sa paggamit ng nuclear weapons laban sa kanluran. At dapat nilang maunawaan na meron din tayong mga armas at alam nila ito, ika pa niya. Tulad ng sinabi ko, meron din tayong mga armas na kayang tamaan ang mga target sa kanilang teritoryo. Lahat ng ito ay totoong nagbubunsod ng konflik sa paggamit ng nuclear weapons at sa gayon ay pagkawasak ng sibilisasyon. Ika pa ni Putin. Binabanggit pa ng artikel, hindi ito maunawaan ng karamihan. Ngayon sa Outfront, si retired Lieutenant General Ben Hodges ang dating Commanding General ng United States Army Europe at tinanong ang general kung gaano kaseryoso ang bagay na ito sa salita na galing kay Putin. Sinabi pa niya, siyempre kailangan mong seryosohin dahil hindi siya nag-aalala kung gaano karaming inosenteng tao ang maaring mamatay. At kung ating titignan si Putin, wala siyang pakialam kung ilan ang mamamatay. Basta maprotektahan niya ang kapangyarihan ng Russia. Wala rin sa bokabularyo ni Putin ang maawa sa mga taong inosente. Ito ang nilalaman ng pagkakabanggit ni Lieutenant General Ben Hodges patungkol sa mga matitinding banta ng pananalita ni President Vladimir Putin. Putin just put nuclear weapons back at the center of global politics. In a video address marking Defender of the Fatherland Day, Russian President Vladimir Putin delivered a message that wasn't just ceremonial. Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире. Dahil kung ating mapapansin, ang Russia ay halos matindi ang kanyang pagtitimpi sa paggamit ng nuclear weapon sa kanyang pagkikipagdigma sa kanluran, kabilang na dito ang bansa ng Ukraine. Dahil kahit anong mangyari, manalo man o matalo si Putin, sisiguraduhin niya na siya ang dominanting nasyon sa buong mundo. At sa paggamit ng nuclear weapon, dito na natin makikita kung sino talaga ang pinakamalakas sa lahat. Trump confirmed the conversation with Putin, saying the Russian leader wants to be helpful in addressing the Iran conflict. However, the U.S. president also suggested that Russia could do more by first ending its war in Ukraine. Russia, which maintains a strategic partnership with Iran, has condemned the military campaign launched by the United States and Israel against the Islamic Republic. At the same time, the conflict has driven global oil prices higher, something that could benefit Russia as a major energy exporter. Si Max Sedon, isang analyst sa Financial Times, nakuha niya ang mga dokumentong intelihensya na nagpapakita ng threshold ng Russia para sa paggamit ng nuclear weapons at mas mababa ito kaysa anuman ang iniisip ng karamihan. Sa katunayan, ang pagsasagawa ng Navy ay naging isang paliwanag kung bakit dapat gamitin ang nuclear weapon sa ilalim ng anumang paraan. Ang pagtigil sa agresyon ang isang definisyon na siyempre maaring idipina kahit paano ng sinumang nais magbigay ng kahulugan. At dahil ang Russia ay halos nasa threshold na, ay gustong-gusto na nitong gamitin ang pinakamalakas na super weapon ng kanilang bansa. At dahil dito,
pati ang mga mamamayan ng Russia ay hindi na halos sumasang-ayon sa mga gusto ng kanilang presidente dahil marami ang mapipinsala kung isusulong ng Russia ang pinakamatindi nitong armas laban sa kanluran at kung magkakagayoy pati ang Amerika kabilang ang buong NATO at allies ay kapansin-pansin nakakaiba na ang galaw nito dahil sa matinding banta ng Russia. Katulad na lamang nangyayari sa Australia, kanilang tinitipon ang pinakamalalakas na armas at pwersang pangdigmaan laban sa mga kaalyado ng Russia at China na maaaring magkaroon ng matinding bakbakan sa katubigan. Maging ang Amerika, ang Germany at ibang mga nasyon sa Europa ay hinahanda ang pinakamalaking mga pwersa upang pantayan o higitan ang pwersa ng Russia. At ang tanong ay, gaano ba karami ang nuclear weapons sa buong mundo? At ang Russia ay may hawak ng pinakamaraming nuclear warheads na ito ay bumibilang sa 6,257 na nuclear weapons na pwede nilang gamitin laban sa kanluran. At ito ay sinusundan ng United States of America na mayroong 5,550 na mga nuclear warheads. Kung magkakaroon ng pagputok ng nuclear war ay malamang sa malamang lamang ang Russia. Isama mo pa dito ang matinding pagbagsak ng ekonomiya ng United States of America. Talaga namang nasa threshold at nasa bingit ng matinding problema ngayon ang mundo. Kung magiging dominante ang Russia ay talaga namang magkakaroon ng part 2 ang Nazi power sa panahon ng World War II. Dahil marami sa mga analyst ang kinukumpara ang power ni Putin sa power ni Adolf Hitler. Kaya nga naman mga kaibigan, tayo ay laging maging handa. Hindi natin alam kung kailan puputok ang gyera. Hindi natin alam kung ito ba ay matutuloy na binabanggit sa Mateo 24 na makakarinig tayo ng mga balibalita ng gyera o kaya naman mga gyera na talaga namang mangyayari sa hinaharap. Kaibigan, ito na ang tamang panahon na tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos dahil nakahanda na ang pinakamatinding challenge sa buhay ng mundo at wala na tayong oras. Ngayon ang tamang panahon na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, nais mo ba na ipasakop ngayon ang iyong buong puso sa ating Panginoong Diyos? Tayo manalangin. Ama naming banal, mga kapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo na bagaman nagkakaroon ng mga problema sa mundo, aming pong nakikita na ang natatanging solusyon sa lahat ng mga problemang ito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Diyos. Salamat po Panginoon sa inyo pong mapagmahal na katangian at gracious Panginoon sa lahat ng mga bagay na kayo po pa rin ang may hawak ng susi ng lahat ng mga digmaan sa buong mundo. Tulungan kami Panginoon ay talaga ang aming buhay sa inyo ngayon na habang hinahawakan niyo Panginoon ang puwersa ni Satanas na talaga namang handa niya na itong pasabugin anumang oras ay nandyan pa rin kayo Panginoon nagmamalasakit sa inyong mga anak. Panginoon, tulungan kami na ihanda ang aming mga sarili sa nalalapit ng bakbakan ng puwersa ng kabutihan sa kasamaan. Panginoon, manaignawa ang kabutihan sa aming pagkatao na aming pong inaalay ang aming buong puso sa aming Panginoong Diyos lamang mula ngayon at magpakailan paman. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.